Magandang araw sir. Ako po si Dionisio Atahom Kanto Mayor sa Ilibing Ta Company sa Alyusan. Ang kwento ko na naman ng mga nangyaring experience ko nagira doon sa Nabalawag sa area sa Mitsayap. So, nung nakalimutan ko lang yung yung buwan, pagkatapos, basta taon yun, 2008, pagkatapos naman ng bakbakan sa Alyusan, pinadala ako doon sa Nabalawag, Mitsayap. Sabi ko nga sa akong CEO at saka Sergeant ko, sabi ko, sir, kadami ng tao dyan. Bakit ako pa magdala? Sabi ng CEO, kapag iba magdala, ayaw namin. Ikaw talaga magdala doon. So dumating kami mga sa Nabalawag, ay grabing bakbakan na doon mga alas 6:30 ng gabi. So pagdating namin doon, grabe doon na, pagbaba, mga ilang minutos doon na, bakbakan na. Dahil maraming kalaban galing sa Pawas na umakyat sa medyo high ground na sa mga lupa. Galing sa Pawas, paikot yung Pawas. Bali dito ang karsada, sa gitna, yung Pawas paikot. So sumusulpot yung mga kalaban. So grabing bakbakan namin doon. Hanggang sa mga ating gabi siguro yon. So nag-relax na, nag-atras na yung yung kalaban dahil 5105 doon galing sa Lunayan. Tinitira yung mga kalaban doon kung saan sila nakaposisyon. So yun nakarelax kami hanggang umaga. Pag umaga naman, doon naman, umpisa naman. Hindi pa kami nakainom ng kape. Bakbakan naman, inatake naman kami. Hanggang sa maghapon na naman bakbakan namin. Pero sa awa ng Panginoon, wala mang casualty sa amin. Sa kanila, hindi rin namin alam dahil pati helicopter doon, tumitira na sa kanila 5 eroplano, 2 helicopter, tapos 5 105 ang tumitira sa kanila. Dahil yung matanaw namin doon sa unahan, sa Pawas, nakasakay sila sa bangka. Tapos pagdating dito sa lupa na, wala na sila tubig, doon na sila magapang umatake na sa mga trupa ng gobyerno. At least ilang oras na nahinto. Pagka-relax na nila, na hindi na sila napuputok, yun, nakarelax yun kami. So, hanggang sa hapon, hanggang sa umaga, bantay kami sirado. Baka babalik sila. Pagkasunod na araw, doon naman. Mga 15 days ako doon Pero awa sa Panginoon, yun, may narinig ako na mga kasama namin ng mga sundalo sa mga puti IB na natamaan. Pero hindi man na matay. O awa sa Panginoon, hanggang nakauwi kami, yun na, naka-atras na yung mga kalaban. Ayaw ko kung saan pumunta yung ibang mga kalaban, but at least wala nang kalaban na makita namin. So, pagka-relax na mga ilang araw, sabi ng opisyal namin, pwede na kami makauwi. Yun, umuwi na kami, bumalik na kami sa aming kampo. Mabalik lang ako ng konti doon sa kinuwento mo kanina, yung nasabi mong Pawasan. Kasi hindi alam ng ating mga taga-panood, no? Kung ano ba talaga yung Pawasan. Ikwento mo lang kung ano yung nature ng Pawasan na tinasabi, or Pawas. Oo. Ibig ko sabihin, yung Pawas, bali tubig yan tubig na malapad na tubig yan na dyan ka panguha ng isda ang mga Muslim. Tapos may ilog na yan na parang galing sa Pikit, papuntang sa Rio Grande, papuntang Cotabato, yun ang tubig na yan. So, malapad ang tubig yan, sabi ko nga Pawas na yan. Diyan, malalim at saka malapad. So, diyan sila mula sa kabila, magsakay sila ng bangka, papunta diyon sa amin para umatake. Yun binabantayan namin. At sa kabila din, parang umiikot ng karsada lang pagitan. Pawas na yan. Pawas na sa kabila, gumanyan na. Tapos may ilog na, malaking ilog, papuntang Cotabato City. So, malapad ang Pawas.
Diyan ang panguha ng isda ng mga Muslim. So, diyan kami buti lang kung dumating yung mga 5 aeroplano at 2 helicopter, parang umatras na sila. Hanggang nakarelax na kami, mga ilang araw nakuwi na kami. Yung bang putukan nyo na yun, saan banda ang pwesto ng kalaban? Nasa tubigan sila habang pumuputok? Or Hindi sir, umakyat talaga sir. Malapad yung yung area sir. Tapos pawasan yan. Pero pagkadating nila sa sa gitna, dito na sa gilid, yung siyempre mga lapad ng mga niyugan, doon na sila dumaan. Papunta sa amin yung niyugan, magapang na sila, umatake. yung bang pag-atake nila sa loob kayo ng kampo nung inatake? Ay, hindi sir, walang kampo doon doon kami sa bali, mga baybay lang ng Muslim, yung umatras ng mga Muslim. Yung mga baybay lang ng istambayan namin, naghanap lang kami ng mga posisyon na medyo high ground kunti. At least pagdating nila, hindi kami basta ma-down. Doon na kami nakaposisyon. Ilang posisyon namin yun dami yung mga 4 yata, 5. Na saan na high ground doon yung mga tropa namin. In kaso nga ma-atake ito isa, hindi basta-basta kami umikutan kami tropa doon kami sa unan. So nakadepensa na kayo kaagad. Sir. Defensive position. Sila naman, ano yung naging taktika nila papunta sa inyo sa pagkatanda mo? Yung nila sir, kung minsan, madaling araw sila, galing doon sa kabila, magsakay ng bangka. Pag drop dyan, dito na malapit sa amin, pag drop nila, pagka medyo mga alas 6 na yan, umatake na sila. Yun, baka na naman kami. Nakadipinsa kami sa medyo high ground na may mga puno ng niyog, puno ng mangga. So, nabanggit mo na nakadepensa na kayo. So, alam nyo nang pupunta sila? Oo, sir. Kung sir, malayo pa yan, magtira na sila eh. Iba sa NPA nga, dikitan ka. Sa kanila Muslim, malayo pa, tirahin ka na. So, makaprepare ka agad kami. So, siyempre, may gwardiya. Mga monitor doon nga sa area nga, yun. So, malayo pa lang tirahin ka na. Ano yung kanila kadalasang inuuna? Yung kung makadikit sila sa amin, RPG ang unahin nila. Tira sila ng RPG. Tapos volume pa yun na talaga, sir. So, kung medyo yung sabi nga namin si Lunggo, kung 5 lang yung dugo mo, lumural ka talaga, sir. Dahil grabing putok yan, sir. Sabayan ng RPG una, tapos sabayan ng putok yan, grabing RPG yan. So, kapag ang isipin mo naman, sabi yung ko sa mga tropa ko, huwag kayong matakot. So, minsan siyempre may tao lang tayo, makaramdam rin tayo ng takot. Kahit na naramdaman ko na takot ko, pinakita ko sa kanila na hindi ko natakot. Para hindi sila lumural. Dahil yan ang palagi ginagawa ko sa kanila, sir. Pero kaya nakabahan ako, sir. Siyempre tao lang tayo eh. Pero pinapakita ko talaga sa tropa ko na matapang ako. Kahit na kinakabahan ako. Para at least sila naman, sabi niya, tapang palang leader natin, bakit hindi tayo lalaban? So, leadership talaga, sir, no? Opo, sir. Ano pa yung inyong karanasan doon na hindi ba kayo na woundedan ng tropa nung araw na yon? Narinig ko sa mga kasama namin doon sa ibang nga biyate ayon, sir, na kasabay ng Ikwentro. May natamaan pero hindi man namatay. Swaltis lang. So, casualty lang po. Oo, sir. Sino bang umatras nung araw na yon? Nung bakbakan nyo na yun? Yung kalaban ba o kayo ang Sila, sir. napatras? Sila, sir. Buti lang sir, sabi ko may aeroplano tsaka helicopter. Kung wala, kawawa talaga kami, sir. Pero sawa na pa yun, So sabi ko 5 aeroplano, 2 helicopter. Pagka relax ng aeroplano ng 5, tapos 2 helicopter naman ng tira na, doon sa mga bangka yun, doon yung mga kalabang mag-atake sa amin, yun tinitira nila.
para umatras, magbalik doon sa kabila. Dami. Pero sawa na Panginoon. Kapag, yun nga sabi ko sa samahan ko, huwag kayong basta-basta na gamitin yun yung yung takot ninyo. Pakita nyo, kung matapang sila, lalo kita matapang kaysa kanila. Isipin natin, sabi ko, nakadipinsive tayo eh. Wala silang barikid na dala. Nakaposisyon tayo. Bakit mo tayo matakot? Sabi ko, wag basta-basta lang fighting spirit lang talaga. Yan ang isa sa enkwentro, sigira. So, naka-defensive position lang kayo nun. Oo po, sir. Ilan kayo nun laban sa ilang armado? Sa aming grupo, galing kami sa Ilibinca Company, dalawang sundalo yung alalay sa amin bilang kadri namin. Mga 20 siguro kami, sir. Mga 20 kami. Tapos, nasa kabila naman, ibang kumpanya naman sa mga high ground ng kaposisyonan. So, hindi ko lang maalam kung basta marami kami. So, halos lahat ng mga high ground, may mga kapgo at sundalo na kaposisyon. Ay, mahirapan ko doon sa area doon. Kapag isa lang ang posisyon, wala talaga, ikutan ka talaga ng kalaban. So, ang posisyon mo dito, yung kasada doon papunta doon sa Dulawan. So, sa high ground naman, may posisyon na po. Doon sa unahan, mayroon naman. Para hindi basta-basta makutan ng kalaban. So mga ilan siguro yung more or less yung kalaban na nakalaban nyo nung araw na yun? Hindi ko lang talaga masabi kung ilan sila, sir. Basta madami, sir. Dami, sir. Kumbaga paiko ang pasada dito, parang pawas na gaganyan eh. May putok-putok doon, ganyan. Hindi mo basta-basta iba yung makita doon sa mga pawas dahil yung mga kahoy na tinatawag na yung pangalan na bangkal, yung malaking kahoy mataas. Doon iba doon iba tago sa yung malapad yung dahon, yung gisnipe sa amin. Tapos iba na sa punuan, maraming damo na kung sa Ilonggo pa, tigbaw sa amin. Yun, hindi mo sila basta-basta makita. Nagtaka talaga sa banda, bakit may putok, wala ka ng mga tao makita. Dahil doon sila katago. So matindi rin yun ang experience na yun kasi yun naman ay sa pawas no iba yung pawas pala mga sa ating mga kasama or sa ating mga manonood. Yung pawas po ay yun yung tinatawag natin na marshland po no. Opo, sir. Marshland. Tapos dito lang yan madalas or nakikita sa may Mindanao area no. Specifically dito sa mga area ng Muslim area. Muslim area natin, yung mga brothers natin na Muslim, no? Maguindanao. Na kung saan yung kanilang pamumuhay ay pangingisda lang, no? Opo, sir. Doon. Sir, naging sa iyong experience sa araw na yon, naging mahirap ba yung gera na yon kaysa doon sa mga past na gera na naranasan mo? Or paano mo ihambing yon? Medyo, yung bakbaka namin din sa Nabalawag, parang relaxing lang yun. Dahil nakadefensive kami. Tapos, may aeroplano at saka helicopter at saka 5105. So, hindi basta-basta makadikit yung kalaban sa amin. Parang sumisigaw pa yung mga tropa namin. Lapit kayo dito. Paano pag nila malayo pa sila, tinitira ng aeroplano at saka helicopter. Tapos kung sa makadikit sila sa amin, tatawag yung opisyal namin doon sa operating na ng 105 nga dito, mga 300 meters from position. Diyan ang kalaban. So putukan ka agad yun. Yun nga, umatas na sila. Hindi sila basta-basta makadikit sa amin. So tumitira kami, pumuputok yung baril naman pero distansya, mga 300 meters, mga 200, ganyan. Hindi masyado malapit. So base doon sa experience mo sir, talagang medyo battle tested ka na kaya medyo yung kaya mo nang i-handle yung mga ganong sitwasyon.
kuwan na lang sir, bale rational na lang po nung iyong experience, no? Ah, ano yung mas tingin mo para sa ating mga kabataan pa, no? Yung mga bago pa napapasok at hindi pa masyado eksperyensiyado, ano yung una-una dapat nilang isipin once na may pumutok or nagkaroon bigla ng firefight? Ang masasabi ko lang sa mga bagong kapgo o mga sundalo ngayon, so sa ganyang bagay na halimbawa sa first time na putok, na nahaharasin kayo ng kalaban, huwag kayong magwala ng ng kumbaga, yung sinasabi ko yung sobrang takot. Isipin lang ninyo, simple, natural man talaga yung first time na encuentro, maramdaman mo talaga na grabing kaba ng buong dibdib mo. Tsaka niisip mo, ayaw ko mabuhay pa ko doon. Isipin mo lang, fighting spirit lang talaga. Tsaka huwag ka basta-basta na takbo ka ng takbo. Madali ka may tamaan yan. Ang gawin mo lang, pagkatira mo doon sa kabila, basta hindi ka kung maraming punuan naman yung mga damo, mag-ikot ka naman, doon ka naman sa unahan para yung putok mo, hindi ba, yun naman ang tatargetin nila. So basta hindi ka basta-basta may ikot ka lang doon sa mga dalawang dipa, doon ka naman nag-plaster. Ganun talaga kapag first time mo minsan naisip mo halo ang kumbaga takot at kaba, maramdaman mo talaga. Sabi mo, parang naisip mo kung lalo na kung may kutan kayo, sabi mo, ayawan ko, mabuhay pa ko dito. Huwag kayong mag-alala. Fighting spirit lang talaga. At isa lang sasabihin ko, manalangin ka talaga kayo. Ako, minsan ako magsimba po, halos kada gabi. Panalangin ko sa Panginoon na taasan po yung buhay ko. Yun ang number one. At huwag tayong gagawa na hindi mabuti sa kapwa natin. Yun lang masasabi ko sa kanila, sir. Maraming salamat sir sa iyong pangatong kwento, no, ng iyong karanasan na hindi makakalimutan, no. Maraming salamat sir sa iyong serbisyo sa 26 years mo na pagiging ka at ngayon ay ikaw ay retire na. Maraming salamat sa iyong serbisyo sir. Thank you, sir.